Pag may nakita ang iba na pwedeng magmukhang may authority, inaangkin na rin. Doon na mawawala ang tunay na purpose. Hello mga stars! Welcome back sa isa namang random reaction podcast dito sa ating channel mga stars. Ako pala si Michael, no? At kung saan diretsahan tayo, no? Wala pa ikot-ikot at sasamahan natin kung ano ba talaga ang punto dito. Well, ang title niya, for today's video ay isang nakalagay na please do not delay na karamihan ng mga, yung metal plates na nakakabit sa harap ng ilang mga sasakyan, di ba? O yung mga kotse, sabihin natin yun. Madalas mo natin nakikita na sa kalsada, no? Tapos lalo na sa mga sasakyan mukhang gustong may espesyal sa tingin sa kanilang mga tao o sa mga kababayan natin. Okay? Ang tanong kasi dito, masters, may tunay ba ba itong purpose? May purpose ba ba ito? Okay? O isa lang ba ito simbolo na yabang, privilege, o yung pag-iwas ng mga, alam mo na, yung sa hassle ng mga traffic rules and regulations, di ba? Well, basahin muna natin ito, so tapos himay natin after, okay? So, make sure ito, tapusin nyo itong video para malaman nyo bakit. Okay? So, ito na ito yung galing ito sa post, galing ito sa Radar PH, no? During your daily commute, you have seen this small, please do not delay metal plates attached to the front bumper of several vehicles on the road. While originally associated with physicians responding to emergencies, these professions and emblems have become common among non-medical professionals too, including lawyers, engineers, and accountants. The plates became a hot topic on Reddit, with many users debating whether they still serve a purpose or have become a status symbol. Let's be honest, usually the purpose pag ganyan is to get some sort of leeway sa traffic rules. Pag intimidate lang a user, ganun din. Tuloy pa sa post. Profession plates have long been used by doctors, especially since physicians responding to emergencies are exempt from Metro Manila's number coding scheme. These plates can help traffic enforcers identify vehicles carrying doctors without having to stop them. It may also signal that medical assistance could be available during road emergencies. Outside the medical profession, however, the plates have increasingly been used as a marker of professional identity. May reaction din mula sa mga netizens. Parang ewan lang ng mga naglalagay ng ganito sa plaka. Kaya show proud pa daw sa pinaghirapan, one commenter said. At pagdating sa legality, despite the criticism, profession emblems are not prohibited as long as they do not obstruct the vehicle's license plate. They are widely sold online and auto shops, but they are not officially regulated to carry no legal authority. Buyers are generally not required up to present proof that they belong to the profession displayed. At may isang side naman na nagsasabing, pinaghirapan nila yan, proud sila, edi well and good. Might not be your cup of tea, pero hindi naman problematic generally. Pero may dagdag ang mahalagang punto. Ang di okay is they will use to take advantage and get unfair privileges sa daan. So, okay mga stories, ito ang take ko dito, no. Ang unang point ko dito, no, hindi lahat ng legal tama, okay? At hindi lahat ng proud naka-display, no. Kailangan nakapaskil sa bumper ng sasakyan na parang may special access ka sa kalsada. Guess ko yung original purpose nito para sa mga doktor. Logical naman yon. Hindi lang sa mga doktor, pati media. Nakalagay, parang media, do not delay kasi media, di ba? May tawag dyan, may patient, yan, sa doktor yan, logical naman yun, kung may emergency, may pasyente kailangan napulin. May tawag na hospital, di ba? May sense, di ba? Lalo na kung historically,
May practical use siya para makita agad yung traffic enforcers. Pero ang problema kasi dito, Masos, gaya ng maraming bagay sa Pilipinas, no, pag may nakita ang iba na pwedeng magmukhang may authority, inaangkin na rin. Doon na mawawala ang tunay na purpose. Kaya kasi aminin natin, no, kapag nakikita ka ng please do not delay sa kotse na hindi naman emergency responder, ano agad ang dating dito? Special ka? May essential ka? Dapat ba unahan ka na lang lagi? O dapat bang hindi ka sisitahin? Ganun ba yun? Okay? Yan ang issue eh. Kasi hindi yung plate mismo. Yan ang issue kasi yung implied message, di ba? At yes, tama naman yung isang commenter dyan. Madalas ang dating ay parang intimidate eh. At saka paghingi ng leeway sa traffic rules, di ba? Kaya sabihin, paano na may-ari na, proud ako sa profession ko, ganito na. Mali pa rin yung context ng placement ng wording, ha? Kasi kung gusto mo lang ipakita sa na doktor ka, abogado ka, accountant ka, yada, kahit even media ka, sabi na, bakit please do not delay ang nakalagay? Bakit hindi simpleng emblem na profession mo lang? Bakit may wording na parang may utos na sa ibang motorista o enforcer? Kasi diyan po ang pasok ng common sense, ha? Yung phrase na please do not delay, hindi neutral yan eh. May dating yan sa urgency, May dating yan sa may dapat bigyan daan. Kaya wag na tayo maglokohan sa simpleng display o pride lang yan sa lahat ng kaso. Sa iba, oo, pero sa marami, obvious naman ang intention dito. Pero ito yung isa kong, ang praking opinion ko dito, Yung totoong professional, okay? Hindi kailangan ipandalangdakan ng titulo sa bangko para respetuhin, di ba? Yung respetuhin siya, Well, respeto sa profession, yes, naman. Respeto sa profession. Pero iba yung respeto sa pag-aastang may special treatments ka sa public road. Di ba? Napapansin mo yung Di ba napapansin mo, naalala mo yung doktor siya? Ang dumi-dumi mo! Yung ganun. That's why, sample. Ang kalsada kasi ay public space, okay? Hindi yan exemption sa mga PRC ID mo. Hindi yan showroom sa lisensya mo. Hindi yan porket abogado ka, engineer ka, accountant ka, yada. May dagdag purpose na agad sa trapiko, okay? At kahit doktor ka pa man yan, okay? Kung hindi ka naman actual na nasa emergency situation, hindi ibig sabihin automatic na lahat dapat umurong para sa iyo, okay? Diyan din dapat may disiplina na, okay? At saka isa pang problema dito, okay? May isang, ako din sa mga post, sabi na, hindi ito officially regulated at walang legal authority. Well, mas malala pa yan, hindi rin kailangan ng proof para makabili. So, anong ibig sabihin yan, di ba? So, ibig sabihin, pwedeng kahit sino bumili online at ikabit. So, di ba? So, kung ganun lang pala, lalo siya nawawala ng credibility, di ba? Kung hindi siya regulated, di verified, at walang legal authority, then, ang natitira lang talaga ay itsura at impression. Madalas dito, ang impression na dala niya ay mayaba, pa-special, o umaasa sa mga pabor sa publiko, di ba? At ito yung sa, pinaka-importante dito. Kapag may isang simbolo na mas madalas nang gamitin para sa social signaling kaysa sa actual public service, doon nagiging questionable ang value niya. Okay? Simple lang. Kung ang emblem ay para sa emergency response, gamitin ang emergency response. Kung ang emblem ay para sa identity, gamitin mo sa paraang hindi misleading. Okay? Pero kung ang dating ay huwag niyo akong abalahin dahil professional ako, problema na yan. Pero sa mga nagsasabang, pinaghirapan nila yan, ito ang masasagot ko dito, okay? Yes, pinaghirapan naman yan. Hindi daw yun. Wala naman umaalma doon, okay? Ang issue kasi dito, hindi ang profession. Ang issue dito na nagiging possible ito yung gagamitin in abuse way, di ba? Yung social message, at saka yung mga attitude sa kalsada. Kaya napapasin mo, ang dami-dami
mo, ganyan. Diba? Hindi dahil hindi dahil pinaghirapan mo ang titulo mo, justified na ang anumang display nito sa kahit anong context, no? No, tamang lugar ang pride. Okay? At may maling paraan sa pag-project ng pride dito. At sa totoo lang, mga stories, may mas makaka-impress sa professional na simple lang. Sumusunod sa batas at hindi umaasa sa special image para mapadali ang biyahe niya. Kasi kung ang goal mo ay respeto, hindi mo makakuha yan sa metal plate eh. Makakuha yan sa asan. Okay? So, ang masasabi ko lang dito, mga stories, no? Please do not delay plates. Lalo na kung doktor sa tunay na emergency context, no? May historical at practical basis. Fine, naiintindihan ko yon. Pero kung ngayon kumakalat na ito, kung sino-sino profesyon, at kahit kanino na pwedeng bumili yan, lalo na sa mga online stores, malinaw na nababawasan ang legitimacy. At nadagdagan ang dating ng status symbol o pang-intimidate. Legal, pag sa legal din, sa technical pwede, basta hindi natatakpan ng plaka. Okay? Pero sensible ba? Hindi palagi. Okay? Necessary ba? Sa maraming kaso, hindi. Okay? Abusable ba? Yes, possibly. Okay? O sobra talaga. Possibly, yes, sobra na. Okay? Kaya para sa akin, kung hindi naman regulated at wala naman tunay na authority, okay, mas mabuting huwag niya itong gawing badge of entitlement sa kasada. Kasi mga stories sa dulo ng usapan, hindi titulo ang basaya sa disiplina sa daan, hindi profesyon ang sukatan sa karapatang mauna. At lalong hindi metal plate ang nagbibigay ng tunay na respeto. Kung gusto mo igalang ka, magsimula ka sa tamang asal sa kasada. So, kaya mga stories, so ano masasabi niyo rito? May silbi ba ang profession plates ng ganito? O naging pa-special at pang-intimidate na lang? Okay? Comment down below sa mababa. Gusto ko lang mabasa ang side ninyo dito. So, gusto yung mga ganitong commentaries, straight to the point, at real talk dito sa ating channel. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification bell sa baba. Okay? And be part of the Stories membership plans for as low as 39 pesos a month. Early videos fresh from the rendering video para sa inyo. Okay? Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa ating channel. As always, mga stories. Thank you and have a great night, stories. Bye!